What's up sa lahat ng kaswabe natin? What we have here is the 2025 Nissan Navara Pro 4X. But this is not a lend-out vehicle from Nissan Philippines. Actually, pick-up truck to ng pinsan ko na galing siya sa 2024. Then ngayon, 2025, all black yung dati. Ngayon, stealth gray ba ito? So bukod sa year model, nagkaroon siya ng facelifting pero hindi mo lang halata when it comes sa exterior details niya. It comes with different variants. Actually, syempre, ito ang top tier or top dog being the Pro 4X. Start nga pala ito ng around 1.2 or 1.3 million pesos. The unit price is nasa 1.8. Pero alam ko last year, 1.7 ang Pro 4X. Pero syempre, nagmamahal nga yung mga sasakyan. Nakapag-drive tayo ng Triton, hindi pa naman yung Athlete but the GLS, tapos yung Ranger, Wildtrak, and Raptor. So how does it compare when it comes doon sa kanyang mga rival? Being a mid-size pickup truck. Let's find out kaswabe dito sa ating video. The exterior, interior, then after that, behind the wheel, kung ano ang meron sa isang Pro 4X. Kaswabe, let's begin. So this is our filming location. Open lang, road, tapos may parking. So dito, tahimik naman sa spot natin. So siyempre, this is the front fascia. You have the orange-red na nakaspell out ang ating Nissan. And you call this the V-Motion Grille. And you have a huge opening, of course, para sa cooling ng ating engine. Pamilyar na kayo sa ganitong styling tama? Sa kalibre, same lang sila na satin black finish, but other variant of the Navara, chrome naman yung style. Pero sa akin, I like this one, very rugged, mas sporty. Yan yung personality natin Dito rin nakadepos yung Navara and you have indentation kasabay ng V-Motion Grille paangat dito sa ating bonnet. Yan. Pero yung Warrior na Pro 4X, mas malapad pa raw ng mga 40mm yun. So hindi naman ganun ka-significant. Pero naikwento ko lang naman. So you have added accessory dito na nilagay ng cousin ko. Okay. LED DRL na boomerang yung style and quad LED projector bulb na nagpapogi kasi ayan, bali 8 mata yan. Kaya lang, sana para sa akin, medyo ini-stretch out lang dito para mas define siya, lalong-lalo na pag night driving, yung kitang-kita mo yung ilaw na ano siya kasi sa ganitong size, akala mo minsan isang buo lang yung mga 4 na ilaw. Pero pag hiniwalay siguro to, mas nakadefine siya kung ano talaga yung gustong maging purpose nito. This is your fog lamps, yung decoration niya, ganyan yung style. And red markers, yung bash plate natin, hindi nga lang metal. You have the recovery hooks. Lagay ko na lang ang kanyang ground clearance. Wading depth is 600 millimeters. So that's equivalent to 24 inches. Camera dito. You have the off-road fender trim with the red marker and Yokohama Geolandar all-terrain tires. Ang sukat niya naman ay 225/65 and R17. Glossy black finish alloy wheels ito and disc brakes. Doon kasi drum brake pa rin. Yun lang. May carpet ka sa pinaka-tapalodo. Stepboard, added accessory again for the door opening handle. Power folding ang ating mirror. You have the camera. Ito, meron ka 4 turn markers. Dinagdag ng cousin ko. Visor, black na roof rails. Graphic na Pro 4X. Meaning to say, top tier na available dito sa Pilipinas. And again, added accessory for the rear tail lights kasi C-clamp na to na LED yung pinaka-styling niya. And I think this one is added also. Meron kang extra stepboard na retractable pag ginanyan mo. O di ba? Bilis lang. So tadya ka lang natin pag gusto mo ibalik. Once na bubuksan natin to, you have kahit papaano soft opening pa rin siya. Ang maganda dito, payload capacity nga pala is 1,017 kilograms and ang towing capability is 3,500 pounds. Ngayon, what I like the most sa cover na ginawa ng cousin ko, roll-up cover lang. Hatakin mo lang to, tapos para ka lang gumagawa ng Shanghai rolls. Yun na.
Medyo madumi lang kasi personal nga ito na kotse. Dinagdagan niya pa ng accessory bukod sa truck bed. Ayan yon. Oh, the Nissan, naka-spell out doon. Maganda rito kahit isang daliri kayang-kaya. Check this out. Pero kinakailangan yung roll-up cover. Lagay muna natin dito. So pwedeng nasa kanan ka or nasa kaliwa, hatakin mo lang. And gano'n lang. Yung lock nandun. So dali lang. Fuel door cap, 80 liters nga pala for the Navara Pro 4X. Mas naging rugged pag may ganyan. Ito yung sinasabi ko para malaman mo na 2025 naka-shark fin antenna. Pero in 2024, pwede mo rin naman alam ko baguhin kasi nandun nga lang yung alien looking na antenna. Introducing AutoSport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by AutoSport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Moving sa kanyang powertrain, yan, pakita ko lang sa inyo. Meron tayong hood insulator kasi yung iba, kinukoskat na yan kaswabe. Ang bigat ng bonnet niya, feeling ko baka mabali ito. V-shape nga pala yung engine cover natin. So what we have here is a 2.5 turbo diesel engine. Of course, 4-cylinder kaswabe, 187 horsepower and 450 Nm of torque. Mated into 7-speed automatic transmission. When it comes naman sa manual tranny ay 6-speed, okay? 80 liters ang fuel capacity niya. Habang nagda-drive ka, default niya is rear-wheel drive. Pero once na nagmamaneho ka, while cruising, pwede mong i-4-wheel drive kasi yung tinatawag nila doon sa knob na twist and tackle, anytime pwede mo siyang gamitin. Unlike other automobile, kinakailangan naka-full stop ka para mai-engage mo yung kanyang 4-wheel drive. So eto, pwede mo siyang biglain. So shift on the fly ang isa pang terminology na tinatawag nila. So when it comes naman sa quickness niya, 10.9 seconds ang 0 to 100. The Triton Athlete is 9.4. Sa Ranger Wild Track naman is 10.3. But doon sa Raptor, syempre hindi na comparable doon. Pero for information lang, nasa 6.3 seconds ang kanyang 0 to 100. Yes, kaswabe, I'm here sa backseat ng ating Pro 4X. Pakita ko muna sa inyo kung ano ang meron dito. You have the grab handle. Dito sa harap ko, you have the pocket. This is my driving position. So medyo ito nakababa lang ng konti. But I have yan, ang knee room ko. Konti na lang. So vents, type A and type C na USB. And you have a middle platform na konting taas lang naman. Dinagdagan kasi ng kasin ko dito. May floor matting siya na extra. Tapos ito yung mga grab handle natin sa switch. Okay. And super black yung nasa window tint natin. That's why medyo mas madilim dito. So when it comes naman sa detail ng ating upuan, very nice. Again, these are zero gravity seats. So okay na okay. Then meron tayong cup holder na dalawa. So yan siya. Pwede natin iangat to. I-try ko na lang in a while. Hindi ko pa nagagawa kaswabe. Pero ang aking comment lang dito sa backseat, medyo palubog pag nakaupo tayo. So, ibig sabihin, kung ano yung na-experience natin minsan sa third row seating na nakaangat yung tuhod natin ng konti, medyo ganon yung nakukuha natin na comfort dito.
Okay? I'm not saying na it's not comfortable, pero iba lang yung ine-expect ko dito. And I'm here sa driver cockpit ng Pro 4X. Hindi lang flat bottom, katulad ng Nissan Terra. Anyway, yung loob niya, ang pogi dahil Nissan Terra na yung cabin styling. The stitching, naging kulay pula, mas sexy compared doon sa very bulky na passenger front dashboard. Yung vents natin hindi na bilog. Ang comment ko lang, nawala yung cup holder, sayang dito oh. So, one thing that I've noticed pa rin kasi, naglagay ako ng dashcam dito, nawala yung extra storage dito. Nandun yung power outlet para mas madali sana sa mga dashcam. So, ang ginawa ko, of course, pinagapang ko yung wiring, papunta nga pala dito sa gitna kasi ganito rin sa Terra. You have 8 inches na command system, which is, this one is touchscreen. Of course, Apple CarPlay and Android Auto compatibility with a GPS navigation. Your gear shifter, mas naging glossy black finish na siya kasi yung dati, alam ko, may chrome yun eh. Medyo magulo lang tingnan. Rear locking differential, downhill assist, cup holder. Marami lang kalat pero malalim-lamin naman yung storage natin. Mechanical handbrake. So this is your twist and tackle na knob. 4 high. And pag i-4 low natin, push mo lang para mapunta siya dito. Okay? And pag gusto naman natin ilabas yung camera niya, yan, this is our monitor. Of course, ito, nasa likod nga lang ito. And ito naman, yung 360 degrees sa lahat ng angle natin. Hindi lang ganun kaganda and fluid yung resolution natin, pero at least kahit papano, meron pa rin. Medyo nahuhuli nga lang when it comes sa kanyang mga rival kaswabe. Yun ang napansin natin. So, balik ko lang sa two-wheel drive. This is your glove box. Ngayon, yung A-pillar doesn't have a grab handle. Marami nagtatanong bakit ganyan. Kasi makapal na yung A-pillar. So, baka blind spot na. And baka sabitan mo ng kung ano-ano. Apekto sa ating visibility. Siyempre, you have the lights on your vanity mirror. Ito, lalagyanan ng eyewear. Storage natin sa ilaw. Medyo, ito, hindi ko lang gusto. Diba? Some other talagang mismong ilaw yung ipupush mo para mag-indicate siya na nakabukas. Pero ito, yan. Iba-ibang preference, di ba? Muntikan pa makalimutan yung zero gravity seats natin with the embroidery of the Pro 4X. Yan yung detalye. Kaya lang, manual adjustment para dito sa ating passenger sa harap. Pero sa driver naman, power adjustment na may kasamang lumbar support din. So, pwede mo rin ibahin yung direction niya. And this is your headrest. Yan. It's time now para ibigay ko naman sa inyo ang test drive impressions. Kaswabe, let's begin. So, I am driving the 2025 Nissan Navara Pro 4X. And this is not a let-out vehicle, kaswabe. Again, baka kasi nag-skip ka, hindi mo nakita yung sinabi ko kanina. And pickup truck ito ng aking pinsan na galing siya sa 2024 Pro 4X, which is ngayon, 2025 na ang kanyang minamaneho. So, nagkaroon siya ng mga mild changes and facelifting kasi yung antena ngayon is shark speed na. Yung dati, yung antena nung mga alien. So, ibig sabihin, pag nilift mo yung Pro 4X mo, baka sumabit ka sa heaven. Tama? Yung clearance, yun yung problema doon. Ngayon, syempre nakapag-drive rin tayo ng mga rivals niya. Sometimes sa review, maganda rin. Tinitingnan na rin natin yung iba ng comparison. Pero tama ba yung ginagawa ko na kailangan ganun? Nagustuhan ko rito, yung zero gravity seats niya, super komportable, and the lumbar adjustment, it's like having a micro massagers dito sa bandang lumbar. Tapos yung seats natin, yung butt cheek support ko, pwede kong baguhin ng direksyon. So sabi ko, kahit magkape ako dito magdamag, at kahit magpunta ako ng North to South Pole, hindi ako mangangawit. Ang ganda ng posisyon ko. Okay, wag mo na lang tingnan yung seatbelt ko, kaswabe, dahil babae ang pinsan ko. Yung mga kaartihan sa sasakyan and even sa steering wheel cover, meron sila, which is tayong mga lalaki. Ayaw natin ng ganito. When it comes sa NVH niya naman, very visible nga lang yung diesel engine noise natin. Hindi ako nagre-reklamo, but one of the loudest yung engine niya. Sa wing noise and sa tire, hindi siya visible.
Pero pagdating lang sa makina, lalong-lalo na pag kukuha ka pa lang ng momentum sa acceleration natin, ramdam mo. Some other na mga pickup truck yung rival niya, parang yung design language niya super advanced na. Ito kasi hindi lang sumasabay ngayon para sa akin sa 2025. I mean, for me, parang missed opportunity yung ganitong klaseng interior na ginamit na like 2 years ago ng isang Nissan Terra. Hindi ko lang alam kung tama yung taon na sinabi ko. And sana yung manibela natin naging flat bottom na rin katulad ng Nissan Terra. Pwede naman sa pickup truck, di ba? Na ganun yung gagawin. Sa ride quality, advance ito with 5-link rear suspension, coil spring, nandun din. Pero pag may mga lubak lang, mga sudden bumps and hindi perfect syempre yung road na dinadaanan natin, hindi naman palaging highway. Usually 80 to 90% or 95% on-road mo naman gagamitin ito, hindi naman pang off-road talaga. Nawawala lang yung medyo balanse niya ng konti. Nabibigla siya eh. Unlike other automobile na kaya niyang mag-adapt doon sa mga imperfection ng pang-ilalim. Ito kasi medyo nagugulat talaga siya. And minsan maririnig mo yung kaldag niya. Dun sa mga rivals niya, nagkaroon na siya ng premium quality sa suspension. Braking power, delivery is great. Visibility, A-pillar lang, medyo makapal. Kaya I do understand now na hindi na naglagay ng grab handle dito kasi makapal-kapal yung ating A-pillar. And sa steering wheel response naman, better than the SUV Terra. So, hindi lang siya kagad bumabalik. Kunwari, nagmaniubra ka, yung galaw niya pagbalik, hindi lang ganun ka-perfect. Yung weight, mararamdaman lang natin dito. But sa rivals, medyo mas better ng konti. And yung response nga pala ng accelerator natin is okay lang siya. Yung iba kasi talagang ramdam mo, nakala mo naka-sports mode eh. Yung response niya, it's trying to carry the whole weight of the pickup truck. Ganun yung nangyayari dito. Pero pag nakabuelo ka naman na, ramdam mo na yung power and performance. But on full stop ka suwabe, doon mo mararamdaman na medyo talagang inaakay niya pa. Kumbaga parang nagpapainit muna siya bago siya sumiklab. Ganun ang nakikita natin dito sa Pro 4X. Aba, nasyak ako kaswabe. Sinubukan ko lang mag 0 to 100. Pero hindi pa linear driving yung ginawa ko and very great yung traction control niya. Rear wheel drive lang, hindi ko inactivate yung 4-wheel drive natin kasi hindi ko na naisip. Pero at least kahit 2-wheel drive, perfect pa rin siya. Etong 2025 Pro 4X stands as a rugged and practical truck which can perform great on city streets, freeway, and off-road terrains. Impressive din yung advanced safety features from the Nissan Intelligent Mobility and updated interior cabin nito na parang Terra. Idagdag pa natin ang magandang versatility ng payload capacity para i-maximize niya yung purpose nito. I just can't wait to see what's coming for the 4th generation D24 platform para mas lalo ito humigit laban sa segment nito. Click and watch kaswabe para sa ibang Nissan contents natin from SUVs to full-size SUVs and mga super sports cars. Kaswabe, more power and Nissan performance.